Warriors pabor sa laro bukas. Si Kyle Anderson lang ang nagpapahirap kay Joker sa liga. Kyle Kuzma hinihila na sa team sa gitna ng losing streak. Ang huling dalawang players na umalis sa court pagkatapos ng practice ng Warriors noong Martes sa Ball Arena ay ang dalawang hindi nakapaglaro sa ikalawang kalahati ng pagkatalo nila sa Suns noong Sabado ng araw sa Phoenix. Habang nakita si Moses Moody na nakipag-usap ng matagal kay Coach Steve Kerr pagkatapos ng practice, maaaring magkaroon ng mas malaking papel si Kyle Anderson sa Martes ng araw laban sa Denver Nuggets dahil sa masamang balita para sa Warriors. Hindi nakapag-practice to si Draymond Green nitong araw dahil sa pamamanhid ng kanyang left calf at inilista at itinuring siyang questionable para sa susunod na laro. Sa pagsubok na maputol ang 4 na sunod na pagkatalo, inilabas ni Kerr ang status ni Green pagkatapos ng practice at malinaw niyang sinabi na hindi niya inaasahan na makakapaglaro ito. Kung ikukumpara, nakipagharap si Green kay Jokic noong nakaraang season ng isang beses sa loob ng 7 minuto at 13 segundo. Sa panahong iyon, nakapagtala si Jokic ng 15 puntos sa 6 of 13 shooting at may 6 na assists na walang turnover ngunit isa lamang sa 4 niyang 3-point attempts ang pumasok. Sa kabuuan, nagtapos si Jokic ng triple-double na may 32 puntos, 16 na rebounds at 16 na assists sa isang panalo na may 16 na puntos na lamang noong tanging laro na nagsama si Green sa Golden State noong nakaraang season. Ang kombinasyon ni Anderson ng taas bilang 6'9" with 7'3" wingspan at mataas na basketball IQ ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang hadlangan si Jokic paminsan-minsan, ayon kay Kerr. May mahabang mga braso siya, malakas siya at matalino siya, sabi ni Kerr tungkol kay Anderson. Matalino. Nauunawaan ni Kyle ang mga anggulo. Alam niya ang mga kalakaran, alam niya ang scouting report, nanonood siya ng basketball at mahal na mahal ang laro. Alam niya ang mga layunin ng mga tao. Magaling talaga si Kyle sa depensa. Matapos mag-whistle at mag-iling ng ulo, ipinaliwanag ni Anderson ang halos imposibleng gawain ng pagbabantay kay Jokic. Isang bangungot siya sa ilalim, sa block, sa elbow at sa pag-rebound ng bola sa 94 feet. Kaya niyang magbigay ng outlet passes na hindi kayang gawin ng marami sa liga, sabi ni Anderson. Isang bangungot siya sa lahat ng aspeto ng laro. Habang pinipili ni Kerr kung paano pinakamahusay na gamitin ang malalim na rotation ng Warriors, si Anderson ay may average na 15 minuto bawat laro, ang pinakamababa mula nang mag-umpisa siya sa NBA. Ngunit ang 11 taong veterano ay pangalawa sa team sa defensive rating na may 100.9 defensive rating. Pinahahalagahan ni Anderson ang pagiging bukas at tapat ni Kerr pagdating sa kanyang pabago-bagong minuto at papel sa bagong koponan at hindi siya tinatablan ng anumang masamang pakiramdam. Pinapaalam lang sa akin ni Steve kung ano ang nangyayari, paliwanag ni Anderson. Sa ibang lugar, maaari kang matabunan at hindi makita mula sa head coach, kaya ang marinig mula kay Steve, malaking bagay iyon para sa akin. Si center Kevon Looney na hindi pa nagsisimula ng laro sa 2024-25 NBA season. Ngunit nagsimula sa ikalawang half nung linggo sa Phoenix ang may pinakamataas na defensive rating sa Warriors na may 99.8. Nakaharap rin ni Looney si Jokic na may pinakamaraming minuto sa lahat ng mga manlalaro ng Warriors noong nakaraang season at binantayan siya sa loob ng 25 minuto. Nakapagtala si Jokic ng 42 puntos at 13 assists, ngunit nagkaroon ng 4 na turnovers at 3 of 11 from the 3-point range. Si Trayce Jackson-Davis ay nagsimula ng bawat laro sa center para sa Warriors ngayong season at nagbantay ng 7 minuto kay Jokic noong rookie season niya noong nakaraang taon. Nag-foul si Jackson-Davis kay Jokic ng 5 beses na nagresulta sa 12 free throw attempts at nakapagtala si Jokic ng 18 na puntos. 10 dito ay mula sa free throws kasama ang 3 assists ngunit 2 turnovers. At nagbantay ng 7 minuto kay Jokic noong rookie season niya noong nakaraang taon. Ang talagang gusto naming gawin ay tanggalin ang passing niya, sabi ni Jackson-Davis. Pagkuha ng kanyang assists, pagsasama-sama ng kanyang mga kakampi, alam namin na mag-score siya. Malaki ang responsibilidad niya ngayong taon lalo na sa pagiging scorer kaya kung matanggal namin ang ibang mga kakampi niya at syempre doblehin siya, gawin ang kailangan naming gawin, magiging mahirap at pisikal na laro ito. Ang dalawang traditional na centers, si Jackson-Davis at Looney,
ay makakakita ng maraming minuto kay Jokic at malamang na sila ang unang subok na humarang kay Jokic. Isang laro ang nakalipas, mukhang nawala si Anderson sa rotation. Ngayon, siya na lang ang maaaring maging lunas upang mabawasan ang epekto ni Jokic at magkaroon ng pagkakataong hindi matalo ang Warriors sa kanilang ikalimang sunod na pagkatalo, pati na rin ang ikawalong sunod na pagkatalo laban sa Nuggets. Ang posibleng pagkawala ni Green ay mangangailangan ng buong team effort. Pwede ko itong tawaging doubtful, sabi ni Kerr. Kailangan namin mag-ingat. Doubtful bukas, tignan natin kung paano ang magiging kondisyon. Malaking pagbabago ito sa pagkakakilanlan ng Warriors, lalo na kapag pinipigilan ang superstar center ng Nuggets na si Nikola Jokic na halos siya na lang ang gumagawa ng lahat ng ofensibo para sa kanyang team. Ang 3 beses na NBA MVP ay nangunguna sa Nuggets sa puntos bawat laro, 29.6 points, 13.2 rebounds per game, 10.7 assists per game. Walang makakapigil sa kanya, pero ang pag-asa na siya'y mapigilan na nasa isang antas ay nagawa na ni Anderson noon. Walang ibang nagbantay kay Jokic ng mas matagal noong nakaraang season kaysa kay Anderson, hindi pa kasama ang 4-time Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Nagbantay si Anderson kay Jokic ng higit sa 13 minuto sa 4 na regular season games at nakapagtala si Joker ng 35 puntos sa 11 of 20 shooting. Ngunit nagkaroon ng 3 turnovers at 1 assist lamang. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Speaking of Warriors, habang papalapit ang Disyembre, nagsisimula ng uminit ang mga balita tungkol sa mga trade sa NBA. Sa puntong ito ng season, kadalasang nagsisimulang tukuyin ng mga team ang mga partikular na pangangailangan na dapat tugunan bago ang trade deadline. Ang Golden State Warriors ay kasali sa mga trade rumors mula pa noong off-season, ngunit hindi sila handang ipagpalit ang kanilang mga batang manlalaro para sa mas napatunayan ng mga piraso. Kung magbago ito, iniulat na ang Golden State ay may pagnanais kay Kyle Kuzma, isang NBA champion. Sa isang kamakailang artikulo, pinangalanan ni Michael Scotto ng Hoops Hype ang Warriors bilang isa sa mga team na nagpapakita ng interes sa pag-trade para kay Kyle Kuzma ng Washington Wizards. Ayon kay Scotto, halos makuha na ng Dallas Mavericks si Kuzma noong nakaraang season bago nila pinili ang mga acquisitions ni PJ Washington at Daniel Gafford. Ang Indiana Pacers ay interesado kay Kuzma bago sila gumawa ng blockbuster trade para makuha si Pascal Siakam. Ang Sacramento Kings ay konektado rin kay Kuzma sa nakalipas na 2 season. Ang ibang mga team na nagsubaybay kay Kuzma ay kinabibilangan ng Bucks, Warriors, Lakers, Heat at Cavaliers ayon sa Hoops Hype. Si Kuzma ay nanalo ng championship kasama ang Los Angeles Lakers noong 2020 season. At iniulat ni Scotto na ang kanyang former team ay kabilang sa mga nagpapakita ng interes sa trade. Sa kasalukuyan, nasa ikalawang taon ng kanyang 4 na taon, $90 million na kontrata sa Washington, si Kuzma ay may average na 15.8 points, 5.6 rebounds at 1.9 assists. Anong masasabi nyo dito kay Kyle Kuzma sa Warriors mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.